So guys, ngayon, ang pag-aaralan natin is yung mean functions naman. So yung mean functions, I think it's a basic formula lang din. Marami sa inyo is alam na itong formula na to. So mean function is to return the minimum number from the range. So meaning hinahanap niya yung pinaka-minimum number, or let's say sabihin natin yung pinakamaliit na number sa loob ng range. So yung syntax niya is equals mean number 1 or number 2. So yung argument na to is it's the individual numbers or range na containing na gusto mong i-evaluate for the minimum. So, yan yung laman ng open and close parentheses. So, let's go to the basic formula. Kunyari, may item ulit tayo dito na nakalista, and quantity ngayon, pinapahanap sa atin ng boss natin kung ano yung pinaka-minimum quantity ng item na meron tayo sa list natin. So, ang gagamitin natin is equals mean. Pwede natin gamitin yung range. Ganyan. Then, enter. So, meaning, 5, tama yung sagot natin. Kasi kung makikita nyo dito sa range ng column B, yung quantity, ang pinakamaliit or pinaka-minimum number is 5. So, pwede tayong gumamit ng range, and pwede rin tayong gumamit ng if you want a specific number like ganyan. Same with some functions, di ba? Pwede rin yan. So, 5 din yung sagot. So, what if merong quantity na 0? So, syempre, pag sinabi nating minimum yung pinakamababang numbers or amount, so, ang mangyayari, 0 kagad kasi ito na yung pinakamababa. Ang gusto ng boss natin is hanapin natin na ignoring yung 0. So, to find the lowest number, ignoring 0, put the filter functions inside. So, ngayon, gagamit tayo ng filter function. So, yung filter function, it's napaka-powerful din yan. Ituturo ko yan sa mga susunod na videos natin. So, for this example, maggawa muna tayo ng formula with filter functions. So, equals mean. Layo na. So, equals mean. Diba? Then, filter. Kasi gagamit na tayo ng filter functions. Then, B20, yan, yung range niyan, then, comma, B20 ulit, then, greater than or equal to 0, then, dalawang close open parentheses. So, sabi ko nga guys, yung close open parentheses, dapat laging magka-partner yan. So, kung dalawa yung open, dalawa din yung close. Enter. So, 5. So, ngayon, tama yung ginawa nating formula kasi in-ignore niya yung 0. So, yung 5 na yung pinaka-minimum amount na meron tayo or quantity. So, yung filter functions kasi, pinifilter outs niya yung 0 from the range 520 to 521. And after niya, diba sabi ko nga pag complex formula na unahin natin i-compute or i-calculate yung sa loob, yung sa inner parentheses. So, pinilter out niya muna yung 0. Then, bago niya kinuha yung mean. So, ito yung formula pag gagamit tayo ng filter functions. So, next is, what if gusto natin lagyan ng tag? For example, pag yung B31 na range is minimum, lalagyan natin ng mura or mahal. So, ganito, for example, equals if, gagamit naman tayo ng if. If is isa rin sa pinakamakapangyarihang functions. Ituturo ko din yan sa next formula video natin. So, if B31, ito, yung range ng 5, equals mean. Sabi diyan, pag ang B31 daw is pinaka-minimum, then, yung range ng ilak natin, and yung range ng B31 and B36, yan. Then, lagyan tayo ng sabi natin, mura. Diba? Otherwise, mahal. Yung mura na yan yung sa presyo tinutukoy ko, hindi yung masamang salita. Hindi ko alam kung ganyan yung spelling ng mura. Pero yan. So, sabi dito, i-compute natin yung pinaka-inner
layer. So, una yung minimum. Hahanapin niya muna yung minimum equals minimum ng B31 to B36, itong range na to. Then, after niya ma-filter out, makuha yung pinaka-minimum. If yung B31 daw, ito, kung yung B31, yung 5 is equal sa minimum, lalagyan niya ng mura. Pag hindi, lalagyan niya ng mahal. So, ang lumabas is mahal kasi ang pinaka-minimum natin is yung 0. So, mura. So, ito yung mura. So, ganyan lang guys maglagay ng tag if you want. So, marami pa tayong pwedeng gawing formula pero for now, ito lang muna para hindi kayo overwhelm sa information. So, it's very helpful pag magko-compare ka ng values sa pinaka to the minimum kasi for example, you are finding the product with the minimum price. Kunyari ito, di ba? Price na ngayon nilagay ko. Hanapin mo yung pinaka-minimum tapos may tag ka pa na mura. So, yan yung gagamitin natin. So, the min function is helpful for quickly finding the smallest value in a datasets which can be useful in various analysis, di ba? And decision-making scenarios. So, next guys, pag-aaralan naman natin yung max, which is yun yung kabaliktaran ng min functions. Kung siya naman yung pinaka-malaki. So, I think it's the same thing lang, babaliktarin lang natin yung formula. And see you sa next video guys. Bye.